O, balik muna tayo sa usaping China. Naku, eto yung mga pugante po, no, sa China, nagsisiksikan sa Pilipinas, mga kababayan. Nagpapasukan sa Pilipinas, mga bossing. Pakinggan niyo ho ito. Immigration upang alamin kung paano Atras ko. 13 pugante mula sa China ang kabilang sa higit 200 Chinese na nahuli ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at lokal na PAOK. Sila din po yung nangunguna doon sa Pogo, mga kababayan, no? Presidential Anti-Organized at Chuchuchu. O yan, hindi ko kabisado yung mismong pangalan nila, yung ibig sabihin ng PAOK. Pero sila po yung mga nangunguna, mga kababayan, ano po, nasugpuin po yung mga Pogo, mga bossing. At sa pangunguna din po ni Dr. Winston Casio, mga kababayan. At naitatag po yan, mga bossing, eto lang ho, no? Nung nagsimulang maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po, mga boss Chipamo, sir, ang dami pong mga Chinese na nagkalat po sa ating bayan. Yung iba, merong mga dokumento, may birth certificate na sila ay Pilipino. Pero peke. Ano po? Pero peke. Merong napabalita, ilang mga Chinese, 4 yata yung Chinese, na nahuli, na sila yung nagpapakalat ng mga peking mga birth certificate. Delikado din ho yan para sa ating mga Pilipino. Mga bossing, bakit to? Kapag may mga peking birth certificate na yan, lahat na kaya nilang gawin sa ating bayan, sa ating bansa. Ultimo po, pagbili ng lupa. Isama mo na dyan yung napabalita. Na Palawan. Di ho ba mga 4 o 5 buwan nakalipas, mga bossing, napabalita po na na yung mga Chinese po bumibili, nagsisibilihan nung malalaking lupa sa Palawan hanggang sa makover na nila yung buong Palawan. Ngayon, ano ang naratibo naman po ng China? Kanila ang Palawan nung sinaunang panahon. Ngayon, tapos sasabihin, kami naman talaga may mga ari. Ito nga, tingnan mo, meron kami mga titulo ng lupa sa Palawan. Naloko na. Nayari na po. Kailan ba nagsipasukan itong mga Chinese na to? Kasi nung naalala ko ho, no, panahon ng pandemya, mga naka-PPE pa sila tapos hawak, ang dami. Hawak nila yung passport nila, pasok sila. Yun yata yung pastillas Di ba? Panahon ng dating Pangulong Duterte, nagsisipasukan yung mga Chinese. pamahalaan ng Pasay sa isang raid noong nakaraang linggo. Ayon sa PAOK, karamihan sa mga nahuli ay sangkot sa illegal gambling at fraud sa China at ilan sa kanila ay nagpapalit ng pangalan upang maitago ang kanilang pagkatao sa ibang bansa. Wanted, para pagpasok ko ng Pilipinas, iba yung pangalan, ma-checkpoint man, hindi, iba to, hindi ito yung wanted. Di ba? Hindi ito yung wanted, iba to. Sige, alpas, labas. Magkikipag-ugnayan ng PAOK sa Bureau of Immigration upang alamin kung paano nakakapasok sa Pilipinas ang mga puganting dayuhan, lalo na't may posibilidad na gumagamit ng mga ito ng backdoor entry. Either doon po sa sila naman, galing sa south ng China, pababa naman po ng norte ng Pilipinas. Pwede yun. Ano po? O baka may mga maiimpluwensyang tao na tumutulong po sa kanila para makapasok po ng Pilipinas. Di ba, pambansang nanay survivor? Diyos ako ng rapist, sabi ni Boss Mark. Nasa Canada ka ba? Wala po tayo sa Canada. Nandito lang po. Malapit-lapit lang tayo sa Canada, mga bossing. Yan, naisingit ko lang ho yan. Tumutok na ho tayo, rumekta na po tayo dun sa topic natin. Nako, eto. Naalala nyo po ba ito, mga kababayan? Ito, balita to no? Kaya lang medyo natatabunan na no? Natatabunan na. Gusto lang nating ipaalala ulit.
sa ating mga kababayan. Naalala niyo ho ito, mga bossing? Ang tanong ko lang ho, mga kababayan, naibalik na po ba ng Vice Presidente yung sinasabi ng COA? Ano po sabi ng COA? Noong Agosto 27 pa po to, 2024. No, balikan lang po natin. Kasi hanggang ngayon po, wala akong naaalala o wala akong napanood na may ibinalik na 73 million na si Inday Sara Duterte, yung sa confidential funds. Basahin ko ho COA tells Sara Duterte, return 73 million in confidential funds. May naulinigan na po ba kayo? May narinig na po kayong balita? Ano na po ngayon? Agosto pa lang, pinapabalik na yan. Agosto, September, October, November, December, January, February, Marso na. 7 buwan na. Ano yun? Binabaliwala lang ho nila? Mga kababayan? Rekta sinasabi. COA, Commission on Audit. No? Tagalogin ko na. Commission on Audit. Sabi kay Sara Duterte, ibalik yung 73 million in confidential fund. Pinapabalik po. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ako naririnig. Basahin natin. The Commission on Audit has ordered. Vice President Sara Duterte to return 73.28 million of 125 million in confidential funds that her office spent in 11 days in December 2022. Sabi ni Annabel Ye, ang alam ni Sara manira at fake news. Sabi naman ni Kit Ryan Ilustrisimo, solid Duterte kami. Kahit ano pang paninira, COA na nagsasabi niyan. No? Pati COA, hindi nyo na pinaniwalaan. Hindi ka maniniwala. Sa inyo, magkaalaman na lang. Yan kung sino ang mananalo sa butuhan. Hindi tatakbo si Inday Sara Duterte ngayon 2025. No? Sa 2028 pa yan. Kung sakali na malusutan yung impeachment. Eto, hindi namin paninira ito. Ayan galing sa politiko. At ang COA ang nag-uutos kay Inday Sara Duterte na ibalik yung 73.28 million. Tapos sasabihin ng mga DDS, puro kayo panira. Yan na nga. Nakasalampak na nga sa pagmumukha ninyo. Hindi pa di kayo naniniwala. Commission on Audit na. Ito po ay patungkol doon sa confidential funds na 11 days. No? Naubos, December 2022.